Magandang gabi po. So, bali nasa Psalm chapter 44 na po tayo at gusto ko lamang pong ibahagi kung ano po yung pagkakaunawa ko sa chapter na ito. Ano po? Ah, Bali parang summarize na lang po yung ginawa ko at nakita ko po sa chapter na ito yung kabutihan ng Diyos at yung kanyang pagdidisiplina sa mga taong makasalanan po. At dito rin po ay makikita ang mga taong naghihinagpis, nagsusumamo sa Panginoon sapagkat pakiramdam nila ay parang pinabayaan sila sa mga panahon ng kanilang pagdurusa. Pero dapat naisip din nila kung bakit nga ba yun nagawa ng Panginoon. Marahil na rin sa mga pagkakasala na kanilang mga nagawa. So kung mapapansin po natin dun sa verse 1 hanggang verse 8, dito makikita po natin puro kabutihan ng Panginoon yung halos nababanggit dito. At kung paano sila pinagtagumpay sa mga bawat labanan na kanilang mga pinagdaanan kaya nga panay yung kanilang mga papuri. So sa panahong ito marami din pong mga ganong sitwasyon na napakainit ng ating mga pagsamba, ng ating pagkilala sa Panginoon sapagkat nakakaranas tayo talaga nung pagpapala yung pakiramdam natin talagang nandyan lagi yung presensya niya dahil lahat ay aposto, lahat ay kumbaga hindi ka nagkukulang. So talagang napakainit ng ating pagbibigay papuri sa Kanya. Ngunit ang katanungan po is what if dumating po yung time na sinubok ka ng Panginoon, tayo ng Panginoon? Ganun pa rin kaya kainit yung pagsamba, yung papuri na ipapadama natin sa Kanya? So, marahil sa mga hindi pa ganun kalalim yung kanilang pananampalataya ay maaaring magbago. Ngunit sa mga tunay na umibig sa Panginoon at pinakikita yung pagiging isang tunay na Kristiyano, sa tingin ko dumating man yung panahon ng kanilang mga pagsubok ay patuloy pa rin yung kanilang katatagan, yung kanilang pasensya na muling maramdaman yung kung dating anong biyaya yung nararamdaman nila ay nandoon pa rin yung pag-asa na babalik at babalik ito sa kanila o sa ating po. So, manatili lang po tayo na maging matatag sa panahon na dumating na yung pagsubok sa ating buhay. Kung gaano tayo kainit ng mga panahong natatamasa natin yung kanyang mga biyaya, pinaparamdam niya sa atin yung kanyang pagmamahal. Dapat ganun pa rin po tayo in times ng mga pagsubok natin sa buhay. Dahil ang lahat ng mga bagay ay sadyang may kadahilanan. Maaaring dumating ang panahon na hindi mo namamalayan na nagbabago na pala yung iyong pagtingin o yung naipakikita sa Panginoon. Kung kaya't minsan dumarating sa punto na gumagawa siya ng mga kaparaanan upang subukin at makita niya yung ating mga katatagan sa pamamagitan nyo ng pagsubok. And then kung mapapansin din po natin dito sa verse 9 to 22, makikita naman po natin yung kanilang paghihinagpis sa Panginoon na halos isisipan nila yung pagdurusa na sinasapit sa kamay ng mga kaaway. Na kung tutuusin, sila rin ang may kagagawan noon kung bakit kinakailangan na paranasin sa kanila ng Panginoon yung pagdidisiplina.
marahil naging nasilaw sila, no, sa kasaganahan o sa kabutihan ng Panginoon, kung kaya't maaring tumigas ang kanilang mga puso. Kaya dumating sa punto na nakalimutan nila ang Panginoon. Kaya binigyan sila ng mga pagsubok upang muli nilang ma-realize o maisip nila na maging mapagkumbabang muli. Dahil sa totoo lang, marami pong ganyang mga pangyayari maging sa kasalukuyang panahon na kapag naibigay na nga lahat ng iyong mga ninais, dumarating sa punto na nagiging malaki na ang ating mga ulo at naiisip pa natin minsan na na-achieve natin ang mga bagay na yun dahil sa sarili nating kakayanan. Ngunit hindi po. Lahat ng anong meron tayo, lahat ng tinatamasa natin dito ay nagmula sa Kanya. Hindi po sa ating mga sariling kakayanan. Kaya huwag po tayong magmalaki. Huwag nating antayin na muling subukin tayo ng Panginoon, kurutin tayo ng Panginoon upang malaman natin na tayo pala'y nagkamali. Upang malaman natin na tayo pala'y tumataas na ang pagtingin sa ating mga sarili. At nakakalimutan na natin yung kabutihang ginawa ng ating lumikha. Kaya kung makikita nyo yun, yung sa verse 9 and 22 talagang nandun Nandun yung mga pakiramdam nila ay kinalimutan na sila ng Panginoon, hindi na sila marinig ng Panginoon. Nandun na nagapi sila ng mga kaaway, natalo sila sapagkat pakiramdam nila ay pinabayaan sila ng Diyos. Ngunit ang lahat ay may kadahilanan. Maaaring ang naging mataas sila at nagkasala sila sa Panginoon kung kaya't nangyari ang mga bagay na yon. At kung mapapansin din po natin dito naman sa verse 23 and 26, talagang narito yung yung kanilang pagsusumamo na sa Panginoon. Kasi siguro napagtanto na nila na talagang hindi nila kailangan, hindi sila makakapamuhay na mag-isa lang. Hindi nila kayang pagtagumpayan ng lahat ng bagay kung wala ang pag-agapay ng Panginoon sa kanila. Kaya dapat patuloy lang po talaga tayo na magtiwala sa Panginoon. Alalahanin natin yung kanyang kadakilaan, yung lahat ng kabutihan na ginagawa sa atin, tulad ng mga ginawa ng sinasabi dito sa 23 and 26, kung saan nagsusumamo sila sa habag ng Panginoon upang muli silang maligtas. Dito na-realize nila na tanging Diyos lamang talaga ang nagbibigay katagumpayan sa buhay ng bawat isa. So ganun din po tayo. Matuto po tayo magkaroon ng kababaang loob. Matuto tayong i-recognize yung kabutihan o yung kapangyarihan ng Panginoon na talagang ibinibigay niya sa atin upang maging mabuti po yung ating mga buhay. Patuloy tayong kumilala at isipin natin palagi yung kababaang loob na huwag tayong magmamataas sa Panginoon dahil lahat ng bagay ay kaya niyang bawiin sa atin. So sana mayroon po kayong natutunan sa aking ibinahagi sa gabing ito at God bless po sa ating lahat.